Hello mga ka-Paintech, for today's video meron akong gagawin na GMA for the box. Dinala ni customer. Ayan, kita nyo nakakahon pa, bagong bago to. Ang issue daw nito is no power. Sa ganitong problema mga ka-Paintech, dalawang klase ang trouble na ganito. Yung isa madaling gawin, yung isa naman mahirap mga ka-Paintech. Pag no power yung inyong GMA for the box, ano? So meron akong ginawang DIY na pang test dito, USB tapos 5 volts ang supply niya. Ilalagay natin dun sa USB niya, malalaman natin kung ang sira ay yung 5 volts niyang supply mga ka-Paintech, ano. Isaksak natin yung unit mga ka-Paintech para makita natin kung ano naging problema. So ayan, wala talagang lumalabas na display mga ka-Paintech sa kanyang harap. So ang next step natin gagawin dito, gagamitan ko nga no sinasabi ko na DIY na 5 volts. Malalaman natin kung magkakaroon ng display mga ka-Paintech, ano. Pakikita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko na DIY na pang test ko mga ka-Paintech para malaman ko kung talagang sira yung kanyang 5 volts, ano. So isasaksak ko lang sa may USB tapos isasaksak ko, magkaka-display yan pagka sira yung kanyang supply sa may 5 volts mga ka-Paintech. Doon naman sa mga hindi technician, pwede kayo umorder ng USB to USB. Isaksak nyo lang sa likod ng TV nyo, magpa-power na yan kung ganito ang trouble mga ka-Paintech. Pero yung sinasabi kong isa trouble, mahirap yun. So isaksak natin mga ka-Paintech, makikita natin, ayun, nagka-display, kumpirmado na yung supply sa 5 volts ang nagkaroon ng problema sa kanya mga ka-Paintech. So ganyan lang yung sinasabi ko, pagka ganyan nasira, pwede yung USB to USB ilalagay nyo sa likod ng TV, okay na pagka hindi kayo technician mga ka-Paintech. Buksan natin yung unit mga ka-Paintech para makita natin yung sinasabi kong problema nya. Pagkatapos ko nabuksan ng unit mga ka-Paintech, kayo nakita ko dalawang kapasitor nakalobo, no? Yung isa 16 volts at saka yung isa 10 volts. Yung 10 volts sa ilalim yung lobo niya. Yung isa naman 16 sa ibabaw. Yan, kitang-kita naman sa camera. Yan ang madalas nagiging sira dito sa GMA for the box. Yung dalawa na yan mga ka-Paintech. So sa pagpapalit naman ng kapasitor, hindi basta-basta ang pagpapalit pagka kayo newbie lang o kaya magdi-DIY. May negative at positive yan, baka magkabaliktad nyo, puputok yan mga ka-Paintech. Kaya ingat-ingat lang. So papalitan natin yung dalawa na yan mga ka-Paintech. Kaya nga kung hindi kayo technician mga ka-Paintech, wag nyo nang pangahasan, ano, baka magkabaliktad lang yung polarity nya, puputok lang yan mga ka-Paintech. Doon na lang kayo sa sinasabi ko na umorder kayo ng USB to USB. So eto mga ka-Paintech, ano, natanggal ko na yung sinasabi kong pyesa na capacitor, yung 1000 microfarad na 16 volt na capacitor. So ayan, nakalobo na siya. So tapos yung isa naman 10 volts mga ka-Paintech. So yung dalawa na yun ang madalas masira. Tapos ito naman yung ipapalit. Meron akong stock dito. Good pa yan mga ka-Paintech. Ipapalit natin, makikita nyo kung mag-o-okay yung unit mga ka-Paintech. Pagkatapos kong maikabit yung dalawang capacitors, testingin na natin siya mga ka-Paintech. So ito na yung dalawang capacitor na pinagpalitan ko. So testingin na natin siya. Ibabalik ko lang sa loob yung board. Ipakikita ko sa inyo kung ano magiging resulta mga ka-Paintech. So ayan mga ka-Paintech, isasaksak na natin yung unit, na ibalik ko na yung board sa loob. Testingin na natin, tignan natin kung magkakaroon ng display. So ayan, meron ng display. So ayan, okay na siya. Yun lang ang karaniwang sira sa GMA for the box, ano. Kaya kung nagustuhan nyo yung aking video mga ka-Paintech, paki-share naman at paki-like para madaming matuto sa aking tutorial. Yun lang at maraming salamat.